Kabanata 71. Habang ang araw ay abala sa kumakalat na parang manok, ang Khan ay naghanda para sa kanilang susunod na masaker. Ang Khan, na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Zephyr, ay nagtago ng kanilang mga sarili, tulad ng mga multo sa loob ng kagubatan. Nagrampa sila sa buong bulubundukin sa paligid ng Starlight. Ang pagpatay sa kanila ay tila walang katapusan. Sa tulong ng mga balance pill, ang mga clan ng Khan ay nakatanggap ng maraming biyaya. Ang kanilang kapangyarihan ay tumataas sa bawat sesyon bago nila namalayan, 2 linggong genocide ang lumipas. Matagumpay na napabuti ng Khan ang kanilang mga sarili nang walang sinuman sa Starlight na nalaman. Sa bawat sesyon ng pagsasanay, ang lakas ng Khan ay bumuti ng husto. Bawat clansman ay umiinom ng 3 balance pills araw-araw. Walang clan sa Starlight ang makakagawa ng ganoon. Sa tulong ng mga table tasks, at pakikilahok sa init ng labanan, paanong hindi lalakas ang Khan? Wonderful! This is just wonderful! Bigkas ni Typhoon Khan, nang makita niya ang paglaki ng kanyang mga tauhan. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang Khan ay bumuti ng husto. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan noon. Ang Khan ay may humigit kumulang 1,000 o higit pang mga lalaki na natitira, na ang kalahati ng populasyon ay umabot sa lakas ng antas na 6, 1/5 ng 7, at kahit na 6 na po sa kanila ay umabot sa lakas ng 8. Napakalaki ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kahit na ang araw ay hindi makapag-ipon ng ganoong kalakas na puwersa. Gayunpaman, walang nakakalimutan na lahat ito ay salamat sa plano ni Zephyr. Zephyr has made us proud, bulong ni Typhoon sa sarili. Talaga. Puno siya ng mga sorpresa, kung hindi ko siya pinapanood simula pa lang, naghihinala na ako sa totoong pagkatao niya ngayon, tumanggo si Spout bilang pagsang-ayon. Malapit na ang oras, nangingiting sabi ni Typhoon, ngunit mahinahong nagsalita. Sa totoo lang, oras na para kumilos, pagsang-ayon ni Spout, pareho ang tono niya. Naramdaman ang intensyon ng 2 lalaki, gumalaw si Zephyr, sumang-ayon sa katahimikan, yes, it's time to make our move. Madilim na ngayon. Tinulungan ni Leia si Zephyr na isuot ang kanyang damit, at maingat na sinukli ang kanyang mahabang buhok. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Master. Sambit niya, hindi mapakali ang puso niya. Sa ilang sandali, ang Khan ay kikilos sa pagsikat ng madaling araw. Leia, don't worry. I'll come back, nakangiting sabi ni Zephyr, habang marahang hinawakan ang buhok nito. Sa lahat ng Khan, siya ang pinakamahalaga sa kanya. Promise. Promise me, okay. Matigas na sabi ni Leia sa kakinagat ang labi. Of course, sagot ni Zephyr habang nakangiti. Pagkatapos noon, tumayo siya at tinungo ang pinto. Nandoon na si Louis naghihintay sa kanya. Sa sandaling naibalik ang posisyon ni Zephyr, na-upgrade ang posisyon ni Louis, hindi marami ang mas mataas kaysa sa kanya. Alagaan mo siya, utos ni Zephyr. Hindi mo kailangang mag-alala, Panginoon. Magalang na tugon ni Louis, nagpakita siya ng malaking paggalang sa batang tagapagmana, dahil alam niya ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Kapag ang araw na ito ay lumipas, ang araw ay mawawala, at ang Khan ay papalit sa kanilang lugar. Kabanata 72. Ang natitirang mga Khan ay nakatayo sa Grand Hall, naghihintay sa pagdating ni Zephyr. Lahat ng mga pinuno ng Khan ay naruroon. Zephyr anak ko, handa ka na ba? Tanong ni Typhoon na seryoso ang mukha. Huwag kang mag-alala lolo, pupunasan natin ang araw. Confident na sabi ni Zephyr. I have summoned our guardians. Kung ipinatawag din ng Sun ang mga guardians nila, tayong 3 ang personal na kukuha sa kanila. Ang iba ay nasa iyo. Sabi ng bagyo. Huwag kang mabalisa. Sabi ni Zephyr. Ang mga trump card ng araw ay nasa loob ng kanilang mga tagapag-alaga. Sila ay tiyak na ang araw ay mayroon ding higit sa 2. Kahit na ang Khan ay may bagyong at ang 2 elder, ito ay magiging isang mahirap na labanan. Ito ay kinakailangan na ang Khan ay unang hamampes, dahil ang araw mismo ay naghanda para sa isang pag-atake. Hayaan mo na tayo.
Utos ng bagyo, ito ang nagpagulong-gulo sa lahat ng kan. Sa pagbubukang liwayway, naglagay ito ng kulay abong kaul sa abot tanaw, na mabilis na nasunog sa pagsikat ng araw. Panahon na ngayon na magsisimula ang pagdanak ng dugo. Malakas na yumanig ang kuta ng araw, isang malakas na kaluskos ang umalangaw-ngaw sa buong starlight. Sa opisina ng alkalde, tumayo si Bruce, nakatalikod ang mga kamay, habang nakatingin siya sa abot tanaw, ang araw na ito ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Pasulong. Isang mahusay na utos ang umalangaw-ngaw, kasama nito ang isang mahusay na alon ng mga mandirigma, galit na galit at pumutok sa lakas. Ang kuta ng araw ay tahimik, hindi handa sa darating na pag-atake. Walang makapag-react nang bumaba ang kan sa kanila. Ang mga alon ng enerhiya ay umaalingaw-ngaw sa buong starlight, tulad ng tsunami na nilamon ng buo ang bayan. Ang unos ng alon ay nakadirekta sa araw. Inatake tayo. Tulong. Ang biglaang pag-atake na ito ay marahas na gumising sa mga taong araw mula sa kanilang pagkakatulog, ngunit bago pa man sila makapag-react, sila ay pinutol ng walang ibang salita. Pasulong. Ang pagngangalit ng kan ay umabot sa araw sa ilalim ng utos ni Spout, ang kanilang pasya ay matigas. Ang 2 linggong halaga ng pagsasanay ay humantong sa sandaling ito, sa panahong ito. Ano man ang mangyari, ang kan mismo ang magtatagumpay, upang maging matagumpay, mas malakas. Resolve. Kapangyarihan. Walang takot. Ang kan ay maaari lamang ilarawan sa ngayon. Who dares attack the sun? Bulalas ng isang pinuno ng araw, habang inilalabas niya ang kanyang mga espada, at tinatalo ang mga palad na paparating sa kanya. Namin. Biglang lumitaw ang spout, at inilabas ang isang daliri. Ang daliri ng kometa. Nagningning ang Starlight City sa mga kamay ni Spout, maliwanag at nakasisilaw, puno ng cosmic fire. Ang kanyang pag-atake ay tumagos sa mga depensa ng araw, sinaksak siya sa buong katawan, at bumuo ng mga bagong butas kung saan ang dugo ay bumulwak, at iyon ay nagpagulong-gulong sa kanya sa sahig. Kan. Tumawag ang lalaki, nang makilala niya si Spout. Namatay siya kaagad pagkatapos, sumuko sa Spout's finger. Anong kapangyarihan? Napaisip si Zephyr nang masaksihan niya ang nangyari. Hindi niya inaasahan na ang karaniwang kalmado at pribadong Spout ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Bagamat hindi pa siya isang agile, ang kanyang kapangyarihan ay higit na nakabawi dito. Spout. I swear, simula ngayon, hindi na makikita ang kan sa starlight. Sigaw niya. Ganun ba? Napangiti si Spout. You have plotted enough. Do you really expect we to just sit and wait? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Sylvester. Minamaliit kita. Sino ang nakakaalam na matatakasan mo ang mga tauhan ko? Nang matapos ang kanilang pag-uusap, isang ikot ng mga yabag ang dumating. Dumating ang kan na may hawak na mga sandata, na napapalibutan ng malakas na aura. Nakipaggrupo sila sa kumpanya ni Zephyr, basang-basa ang katawan nila sa sariwang dugo ng araw. Dumating na ang mga kabalyero. Damn the kan. How dare you attack US? Isa pang boses ang tumawag, sa pagkakataong ito, mula sa isang grupo ng mga tagapagtanggol na sumugod palabas ng bulwagan. Ang kanilang pinuno, na kasing bilis ng baboy, ay naunang nanangil sa ulo si Sylvester Sun. Ang kanyang galit ay kumulo, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Hindi niya inasahan na ang isang maliit na angkan tulad ni Kan ay magiging matapang sa pag-atake sa kanila. Kabanata 73. Paano? Agad na nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Sylvester nang makita ang kapangyarihang dala ni Kan. Isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas, at pinuno ang kalangitan ng mga kumikislap na bituin. Ang daliri ng kometa. How dare you, Spout? Saway ni Sylvester, naramdaman niyang malapit na ang pag-atake. Kahit papaano, naiwasan ito ng matabang katawan ni Sylvester. At natagpuan ang kanyang sarili 30 talampakan ang layo. Hindi. Bago pa siya makahinga, may isang taong sumisigaw na nakakadugo. Bumilis si Zephyr gamit ang Lightfoot, at mabilis na pinutol ang Sheldon Sun.
Anak ko. Sumigaw si Sylvester sa matinding galit. Akin na ang buhay mo, Zephyr. He hissed at Zephyr, face full of hateful puot. Ang taba sa katawan ni Sylvester ay nagsimulang maglipat-lipat at mag-iba, na para bang ginulat ng isang tubong baka ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Berserker Rage. I didn't expect you to have this technique. Maingat na sabi ni Spout nang makitang nagbago ang katawan ni Sylvester. Ang Berserker's Rage ay isang marahas na pamamaraan. Ang gumagamit ay mag-iingat at magpapanatili. Malaking halaga ng enerhiya sa kanilang katawan. Kapag na-trigger na nila ang rage, lahat ng enerhiyang iyon ay sasabog sa isang malakas na putok na puno ng galit. Ang pamamaraan na ito ay mahirap sanayin, at kahit na mas mahirap na makabisado, hindi marami ang pipiliing matutunan ito. Zephyr Boy, stand with me. Sa kanyang Berserker Rage, umabot na siya sa isang Agile's level. Matigas na sabi ni Spout. Oo naman. Sabi ni Zephyr, at hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada. Mamatay. Sumirit si Sylvester sa pamamagitan ng isang masamang ngiti. Iniangat niya ang kanyang katawan, at nawala sa manipis na hangin. Kung saan siya dating kinatatayuan ay ngayon ay basag at bagbog sa isang sapot ng mga linya na tumatakbo sa lupa. Ang isang kan ay sumigaw, biglang napunit sa kalahati, ang kanyang dugo ay naputol, ang kanyang laman ay ginutay-gutay. Isang nakakatakot na tawa ang umalangaw sa buong patio, na para bang si kamatayan mismo ang nakatanaw sa larangan ng digmaan. Ang katawan ng patay na si Kan ay nakahawak sa mga kuko ng isang lalaking payat ang katawan, ang aura sa paligid niya ay nag-vibrate at pumipintig sa tuwa. Ito ba ang ginagawa sa iyo ng Berserker Rage? Napaisip si Zephyr nang makita ang nilalang sa harapan niya. Ito ang totoong anyo ni Sylvester na na-unlock ni Rage. Bagamat ang kanyang mga katangian ay nagbago ng husto, ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ramdam ang kanyang nananakot na aura, hindi maglalakas loob si Zephyr na kumilos nang wala sa linya. Isang beses ko lang nagamit ang Rage na ito, 30 years ago. Ang kapangyarihang ito ay nabuo sa loob ng 30 taon, walang duda, dudurugin ko ang Kan, dito mismo, ngayon din. Sigaw ni Sylvester kay Zephyr at Spout. Isuko mo ang iyong kaluluwa. Ibinaling ni Sylvester ang tingin kay Zephyr, na nakangiti. Sa isang iglap, ang dating matabang lalaki ay naglaho sa manipis na hangin. She asterisk T. Napaisip si Zephyr, naramdaman ang mga galaw ni Sylvester. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang isang malakas na alon ng enerhiya na dumating sa kanya. Madudurog sa lupa. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Zephyr para salubungin ang kanyang attacker out of my way. Umiiyak na sabi niya, habang nagdudugtong ang dalawang puwersa. Alam mo ba kung gaano ako kalakas? Ang iyong kakarampot na pag-atake ay nagpapaantala lamang sa hindi maiiwasan. Isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Sylvester, ang kanyang lakas ay bumubulusok bilang resulta. Si Zephyr ay maaari lamang subukan na pantayan ang kanyang pagsalakay. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan, dahil ang kanyang mga depensa ay nabasag sa kanyang sarili, ang pag-atake ni Sylvester ay direktang kumonekta sa kanya. Nagluwa si Zephyr ng isang subo ng dugo, at pinalipad palayo. Lumipad si Zephyr ng mga 30 talampakan, bago siya kumonekta sa isang batong pader na nabasag sa pagkakabangga. Hindi nagtagal, inilibing siya ng mga labi. Zephyr. Sigaw ni Spout, pagkatapos niyang panoorin ang kanyang pamangkin na inaatake ng ganoon. Save it, you'll see him soon. Napangiti si Sylvester, pumalakpak sa pagkadismaya ni Spout, at sa pagkatalo ni Zephyr. Never would I have expected the Can Be asterisk starred to have such power. Napakabata, ngunit napakalakas. Pagpapatuloy niya, sa kasamaang palad, walang makatiis sa kapangyarihang naipon ko sa nakalipas na 30 taon. Ang kanyang katawan ay dapat na nabasag at nabasag ngayon, pagtatapos niya. Tiwala si Sylvester sa kanyang kapangyarihan. Malakas ka, bibigyan kita niyan. Pero hindi ako mamamatay ng ganon kadali.
Isang maliit na tawa ang nagmula sa mga durog na bato. Kabanata 74. Dahan-daang tumayo si Zephyr, hindi bago niya pinaalis ang mga labi sa isang energy blast. Lumapit siya kay Sylvester. Naningkit ang mga mata ni Zephyr, neutral ang ekspresyon nito, ngunit nakakurba ang labi nito sa isang ngisi. Wala ni isang speck ng pinsala ang makikita sa kanyang katawan. Nang makita ito, nag-iba ang mood ni Sylvester, nanlaki ang mga mata at napatitig kay Zephyr, iniisip kung tao nga ba siya. Paano magiging ganito? Paanong walang gasgas sa iyo? Kahit isang lakas ng level 9 ay magdurusa ng husto sa suntok ko. Napabuntong hininga si Sylvester, hindi maintindihan kung paanong ang kanyang mahusay na hakbang sa pagpatay ay hindi man lang na-face si Zephyr. F*6. Nang makitang maayos si Zephyr, nakahinga ng maluwag si Spout. You are strong, there's no doubt about it, but to hurt me. Well. Sabi ni Zephyr, habang tinatapik ang alikabok sa balikat niya. Sinong nakakaalam na ang hali mo, ng Khan ay ikaw? Dumura ni Sylvester, ito ay ilusyon ha. Sino ang nakakaalam na ang B** ng Starlight ay ang hali mo, na kinatatakutan namin noon pa man? Hindi ka man lang strength ng level 9. My turn, mahinang sabi ni Zephyr, saka ngumiti. Sa isang iglap, napuno ng enerhiya ang kanyang katawan, pinalakas nito ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga litid, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Si Zephyr ay nawala sa manipis na hangin, at walang iniwan kundi isang afterimage para makita ng lahat. Lumitaw siya sa harapan ni Sylvester. Bago pa siya makapag-react, sinuntok na ni Zephyr si Sylvester sa gat. Ga! Hingal na sabi ni Sylvester, pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang. C**R. Sa tingin mo matatalo mo talaga ako. Mamatay. Nagpa siya si Sylvester na oras na para ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng isang Agile. Bagamat napakalakas ni Zephyr, nanatiling kalmado si Sylvester. Nang makitang pinipilit ni Zephyr ang kanyang pag-atake, napangiti si Sylvester na puno ng galit, na namangha sa bastos na bata. Zephyr! Ingat! Sigaw ni Spout, tahimik na kinundena ang walang hanggang paglapit ni Zephyr. Para kay Spout, gaano man kahusay si Zephyr, isa lang siyang strength ng level 8, paano niya kaya makakalaban ang Raging Sylvester? Isang malakas na kalabog ang narinig, nakasagupan ni Zephyr si Sylvester. Sa isang iglap, ang mga ripple ay ipinadala mula sa kanilang punto ng epekto, papunta sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na putok ng putok ang dalawa. Huminto ito ng kasing bilis ng pagdating nito, at ang isa ay pinalipad. Cree**P. Isip ni Zephyr. Nang mawala ang mga ulap, si Sylvester ay nahayag na siya ang tumayo sa kanyang kinatatayuan, habang si Zephyr ay muling pinalipad ng 30 talampakan. Habang nakikipagpalitan ng suntok kay Sylvester, naramdaman ni Zephyr ang isang napakalakas na puwersa na dumating sa kanya, na nakipag-ugnayan sa kanyang braso, na nagpadala sa kanya sa kabila ng courtyard. Si Sylvester ay talagang kasing lakas ng isang Agile, na kayang makipaglaban kay Zephyr. Magkasama. Sumigaw si Spout. Nagpa siya si Spout na iligtas si Zephyr, kahit na hindi niya kayang sirain ang araw ngayon. Para sa kanya, si Zephyr ang kinabukasan ng Khan. Sa kanyang kapangyarihan sa kanyang edad, kung bibigyan siya ng sapat na oras upang lumaki, tiyak na wala siyang kapantay. Lahat, protektahan mo si Zephyr. Ang Khan ay tumalon sa pagkilos, bawat isa ay may isang malinaw na direktiba. Kasabay nito, itinaas nila ang kanilang mga armas laban kay Sylvester. Mga mahihina. Wala ni isa sa inyo ang makakaisip na talunin ako. Hamon ni Sylvester, isang alon ng enerhiya ang sumabog mula sa loob. Ito ay 30 taong halaga ng enerhiya pagkatapos ng lahat, hindi siya madaling hamon, mamatay. 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 Napasigaw si Sylvester, ang mga galaw niya ay parang kidlat na tumatagos sa mga kabalyero. Isa-isang pinalipad ang Khan sa himpapawid na may mga subo ng dugo. Comet Finger. Nag-channel ang Spout, na lumilikha ng malaking kabulastugan na patungo kay Sylvester.
Laro ng bata. Sagot niya, at pinatay ang liwanag ng bituin. Gamit ang isang swipe, mahigpit na hinawakan ni Sylvester ang kanyang kamay sa leeg ni Spout. This is the end for you. Hinigpitan ni Sylvester ang hawak, walang nagawa si Spout kundi titigan ang mga mata ng Sunlord. Bitawan mo siya. Damn it. Ang Khan ay nagmamadali upang iligtas ang kanilang liege, si Zephyr ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa nakita. Zephyr, pinatay mo ang anak ko. Para dyan, papatayin ko ang pamilya mo, ang mga kamag-anak mo, para maramdaman mo ang sakit na nararamdaman ko. Tawag ni Sylvester. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak, naging dahilan ng pamumula ng leeg ni Spout na nagdulot ng nakakakilabot na tunog. Tumigil ka. Ang Khan ay tumawag, nagpadala ng suntok sa araw. Nako, masyadong makapangyarihan si Sylvester para sa kanila. Kabanata 75. Ha. Lalong lumakas ang masasamang tawa ni Sylvester. Nang makitang humihina ang paghinga ni Spout, lumabas ang kambal na apoy mula sa mga mata ni Zephyr. Sylvester son, ang iyong oras ay dumating na. Marahas na humakbang si Zephyr sa lupa sa ibaba na lumikha ng marahas na tunog. Bago pa man makapag-react si Sylvester, isang malaking kamao ang lumipad sa kanya. Si Sylvester ay naalis sa kanyang mga paa, walang pagpipilian kundi ang pakawalan si Spout na dahil dito ay nagbuntong hininga sa sakit. Isang malakas na dagandong ang nagmula sa loob ng Zephyr, at sinindihan ang buong Starlight. Sa paligid niya, nagsimulang bumuo ng mga ripple ng enerhiya, ito ay hudyat ng pagdating ng isang bagay mula sa loob. Ito ay Draconic Power. Ginamit ni Zephyr ang kanyang pinakadakilang pag-atake, ang suntok na ginawa niya, ay puno ng Draconic Energy. Ang Draconic Energy ay malakas, napakalakas. Ang isang Agile ay mahihirapang makayanan ang gayong suntok. Imposible. How are you so strong? Kahit nagpapa-augment. Sigaw ni Sylvester, napalitan ng takot ang ekspresyon niya. Ang kapangyarihan ni Sylvester ay kakilakilabot na, ngunit ginawaran siya ng isang kakilakilabot na suntok ni Zephyr. Ito ay dapat na gawain ng isang pagpapalaki. Nang marinig ang sigaw ni Sylvester, bahagyang nalitaw si Spout at ang Khan. Ang Khan ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga diskarte sa pagpapalaki, paano nakuha ni Zephyr ang kanya. Tama na ang usapan. Umiyak si Zephyr, pagkatapos ay nagpadala ng kanyang Draconic Energy. Matindi ang kapangyarihan ni Zephyr, parang dragon. Ang kanyang suntok ay maaaring makabasag ng kalangitan. Isang suntok na pinadala ulit kay Sylvester. Suntok ng suntok ng suntok, bawat suntok sa earth-shattering na mas malakas kaysa sa huli. Hindi man bagay sa kanya ang mga suntok, hindi rin biro ang kapangyarihang inilagay niya sa mga ito. Sinubukan ni Sylvester na ipagtanggol ang kanyang sarili noong una, ngunit sa bawat suntok na unti-unting lumalakas, hindi nagtagal ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Masyadong magulo si Zephyr. Sa kanilang laban, nakahanap ng exploit si Zephyr at mabilis na itinoon ang kanyang mga pag-atake sa mahinang punto ni Sylvester. Biglang nagluwa si Sylvester ng malalaking subo ng dugo, natamo ng kanyang katawan ang lakas ng mga suntok ni Zephyr, at nabasag ito. Iligtas mo akong mga tagapag-alaga, pakiusap. Sigaw ni Sylvester, umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong Sungrounds. Khan! How dare you! Isang mahusay na tinig ang nagmula sa itaas, pinipigilan ang lahat sa ibaba. Mula sa langit, bumuhos ang isang hiwa ng kadiliman. Ang boses mula sa itaas ay malamig, galit na galit, at determinado. Ang kadiliman ay naging isang tao, at habang papalapit sila, ang kanilang aura ay naging hindi mabata. Sa isang hagong tunog, maraming kanang lumuhad, at nagbuga ng dugo. Ito ang kapangyarihan ng isang Agile. Inilunsad lang ng araw ang kanilang trump card. Ang kapangyarihan ng Sun Guardian na ito ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Lolo at ng mga Elder. Masama ito. Napaisip si Zephyr, muling hinawakan ang kanyang espada, at inihanda ang enerhiya sa kanyang kaliskis. Kailangan niyang ibigay ang lahat. Gumapang sa kanya ang enerhiya ng tagapag-alaga,
Ang mga tagapag-alaga mismo ay napapaligiran ng isang aura na mailalarawan lamang bilang nabubulok habang kinakain nito ang paligid. Emph. Such venom. Ikaw ang nagtangkang pumatay sa akin, hindi ba? Isang galit na boses ang tumawag. Sa isang iglap, lumitaw ang tatlong figure. Si Typhoon Kan, at ang mga elder, ang sa wakas ay lumitaw.